Life, with Bench and Lovely. the podcast. Hi guys! Ako si Benz. Ako po si Lovely. And this is Benly, the podcast na po itong ginagawa natin. Hindi namin alam kung paano ito susimulan. Hindi namin alam kung paano gagawin. But we all know is that we wanted to share how we are ngayon sa buhay natin. So, kaya At namin gusto ginawa itong nating podcast. i-share sa kanila yung Life with Bench and Lovely. The the podcast. podcast. Yan Ayan. yung pangalan ng ating podcast. So, welcome to our first episode. Ang tanong sa akin kanina is, ano nga ba yung life? Ibig sabihin ng life. Okay. Ano yung ibig sabihin ng life? Lagyan namin siya ng abbreviation. LIFE, ibig sabihin, sa editing na to, tulungan na kita, Sir Paul. Living in faith every day. Yes. Ayan. So, yan yung ano yan. Living in faith every day with Bench and Lovely. Kasi The naniniwala tayo sa lahat na nangyayari sa life natin ngayon. It's By faith. by faith na lang talaga. Si Lord na lang talaga ang bahala kung paano nangyayari to. So, yun. Kamusta nga? Tanong sa atin ng maraming tao, and ako curious sila is, ano na nga bang meron sa atin? Kamusta ang Ben Lee? Ben Lee. Yun. Parents. Parents, we're now parents again. Yes. From our binata, dalaga, meron na kaming bunso na si... 2 years old, si Liam Emmanuel. Ano pa ba? Ano pa bang nangyari sa... Ayun, nagteteleserye ka na ulit. Bumalik ako sa pagteteleserye. Actually, parang every year naman, meron akong ginagawang project, pero mas naging... Ito parang consistent. naging consistent. So, consistent din ang sweldo niya po. Lumarating sa akin. Puro deposito lang sa kanya. Tapos ako yung lang yung walang pera. Oo. Tapos nung nakaraan na meron ako, sabi ko nga, ibigay ko sa'yo. Hindi mo naman binigay. Hindi nga. Sinabi mo lang, hindi mo naman binigay. Ako, deposito na lang kagad. Wala nang tanong-tanong. Tanong-tanong mo. So, yan ang asawa, di ba? yun, coming from dati na nag-vlog kami, kaya kami natigil kasi we wanted to have a little bit of privacy kahit papaano, no? Kasi parang ayaw na rin namin dumating dun sa parang nagiging scripted na lahat. Para lang may mailabas kami na vlog. Kasi no offense naman with all the creators before. Yes. Naging content-based na siya, hindi na siya naging vlog how we are in a day. Tapos nahihirapan tayo kasi dumating din, 'di ba, yung habang nagagalit ka, totoong nagagalit siya sa akin. Ginanito ko siya, sige, bina-vlog kita ngayon. Bina-vlog niya ako. Habang galit siya. So parang natigil yung galit niya. So parang, Hindi na organic. oo, hindi na organic. Kasi alam mo may camera eh. Yung parang 'di ba kahit ngayon, alam natin may camera. So parang hindi natin alam paano bubuka yung bibig natin. Pero I think this is more comfortable tayo compared to doing something kasi meron tayong kailangang ipakita for the vlog. That's why yung vlogs namin, kung mapapansin nyo, parang naging lang siya, documentary ng family namin, ganyan. Parang siya, technically. Naging for memories na lang talaga. Lalo na kapag kunyari pinapanood namin ng family kasama yung mga kids namin. Ayan pala yung nangyari dyan. Alam mo yan, yung minsan kasi nakakalimutan na natin. Pero kapag pinapanood natin ulit na merong remembrance, no? So, dahil wala ng mga VHS tape ngayon, yun na yung parang yun na lang yun na yung parang ginawa naging natin. vlog natin. And then, ano pa? Ano pa ba nangyari sa... Business-wise, we're still doing business. Meron pa rin Yes. tayong SLT. Ito, yung SLT products natin. Meron pa rin tayo SLT Philippines. Jewelries. Yes, si Benleys. Nandyan pa rin si Benleys online shop. And yung bago natin panganak Yung last year. bago natin is yung Lovely Manalo Jewelry. Yes, yan. Lovely Manalo So, Jewelries. nag-segregate na yung Benleys sa Lovely Manalo Jewelry. Although, nagbibenta pa rin si Benleys online shop ng jewelries. Pero mas more on ibang brands na. Oo. Yun. Kumbaga parang mas nakafocus na si Benleys online shop sa variety of options. Si Jewelry, si Lovely Manalo Jewelries, nakafocus na siya dun Premium sa... jewelries. Yeah, premium na lang. So, yun na yung nangyari sa amin when it comes to business. And then yun, sinabi nga namin, family life, doon kami sobrang busy. Oo, totoo. Parang... At saka yung health natin. Yeah. Yung nag-workout, di ba, kaka-ACL surgery lang po ng asawa ko 6 months ago. Ano, Or di na, 7 8, months, 8 months. 9 months. 9 months ago, so kailangan niyang i-workout yung legs niya. So, nasasabay din ako. So, yun, mas iniingatan na natin ngayon yung health natin, no? Kasi paparating na tayo dun sa sa Totoo number naman. 4 eh. Oo, 4 na ako this year. Tapos, ngayon, tinigilan ko na rin yung pagko-coffee
1 p.m. onwards kasi Mhm. gusto ko maging okay yung sleeping habit ko. So ano talaga, parang binabago namin yung lifestyle namin para mas maging healthier. Yeah. Para mas put it in this way, para mas na-focus natin yung perspective and yung focus natin how we wanted to live our lives. Yes. Parang, yes, we work for something, we dream for something, pero mas nandun sa parang ano yung purpose natin in this life. Tsaka alam mo ba, Dad, no? Parang bakit ko iniingatan yung sarili ko ngayon, to be honest po, yung naging deeper na po yung understanding ko kay Lord, nalaman ko na yung body natin is temple ni Holy Spirit. Mm. So, kailangan mo siyang ingatan, kailangan mo maging healthy. Kasi syempre nga naman, kung puyat ako, puyat din yun. Yung parang ganon, so kaya kailangan ko matulog na maaga, nakapag-workout kami doon. Yun yung, for me, yun yung ginagawa ko. Parang yan ang laging nasa isip ko kung bakit mas kailangan ko ngayong alagaan yung sarili ko. Yeah. Ako naman sa ganyan, parang naiisip ko lagi ang babata pa nung anak natin. Tapos parang kung uugod-ugod na ako at some point, parang wait, paano to? Paano kakakargahin si Liam kapag kunyari mga 4 or 5 years old na siya na nagpapakarga? Hindi, Kaya tsaka ko pa kasi ba? pagka nagta-travel kami, laging karga no. Ayaw niya maglakad na. So, buti na lang din, sanay kaming magbuhat. Minsan sisipain ko na lang yung si Liam na maglakad ka naman. Pag nakita niya parang matagal-tagal na tayo naglalakad, karga na, parang hindi na tama. Pero to, tinuturuan namin siya na matutong maglakad talaga. I mean, na hindi siya na, May exercise. ma-exercise. Ayun, so yun yung nangyari sa amin for the past, kailan ba tayo natigil ng vlog? 2023? Parang Siguro ganun. yung totoong vlog, no? Yung siguro mga 3 years ago. 3 years Yung ago. dire-diretso talaga. Yun yung nangyari sa amin. And then now, we're focused on doing the business. Thankful pa rin kami kasi kinukuha kami sa mga shows. Isa, lumalabas ka pa rin at some point dun sa... Nag-guesting ako sa Channel 7. mga sa TikTok Lock, ganyan. Yes. Gagawa mo yan sa mga iba't ibang shows. Ako with ABS-CBN, nakakagawa pa rin ako ng mga series, pinapalabas sa Netflix, Prime Video. Aside from that, mga movies, yan. Meron tayong magkasama tayo last time. Yes. Oo. First time namin yon, yung My Love Will Make You Disappear. Last year. Oo, Last with year yon. Kim and Pao. Kim Pao. Yes. Yan. So maraming mga inquiries, pero kaya hindi lang din talaga ako tumatanggap ng mga parang serye kasi ayoko na may mga paalam dahil nga because of our Nakakahiya rin business, kasi. lagi kami nasa ibang bansa. So parang nakakaya na parang, wala po ako ng ganitong date, tapos kailangan ka, tapos kailangan mag-adjust yung script dahil wala ka. Nakakahiya po talaga. So, mas opt out mo dun sa parang Guesting guest na lang. muna for Kung now. kailan ka na lang available. Yeah. and So, movie. parang yun yung season natin ngayon. Yes, at saka po, i-ano ko lang na, hindi po dahil ayoko po na po mag-artista. Gustong-gusto niya, actually. Gusto ko po niya. talaga mag-artista. Andun lang siya sa part na nahihiya siya kapag may papaalam siya. So, parang, hindi rin namin pwedeng pabayaan yung business kasi kami yung muka, siya yung laging nagla-live selling and all. Ang hirap, ang dami na naming tao ngayon din na, syempre, lahat kami umaasa dun sa business na yun na parang, Lord, thank you for the provision every time nakakapagpasweldo tayo. Dami kasing nagsasabi sa akin every time na tinatawagan ako, oh lovely, mayaman ka na kasi kaya ayaw mo nang tumanggap. Yun ang lagi kong naririnig talaga. And Mayaman ka na ba? mayaman ako kay Lord. Yes. Yun lang, na parang gusto ko lang din sabihin dito na hindi po talaga. Kaya lang po, syempre po may responsibility tayo dahil nga inintrust sa atin ni Lord tong business na to. Kailangan natin siyang ingatan, palaguin. So, yun talaga. Pero kung tutuusin po, kung meron lang, tapos okay na okay sa inyo yung schedule ko, why not? Totoo Diba? yan. Oo. Diba? So yun, that's what happened to us for the past couple of months, years. And the reason why we wanted to do this podcast, kasi gusto naman namin i-share yung thoughts din namin about certain things sa buhay. Like, karaniwan tanong sa amin kapag may nakakausap kaming bagong tao or old friends, parang how does that work? No, na Yun. mag-asawa kayo, you do business, hindi ba kayo nagkakainitan ng ulo? Kasi ito yung typical mindset Ayaw mong katrabaho yung asawa mo sa negosyo or Kasi minsan, sobrang stricto niyan, hindi ka pagbibigyan. siya, parang malaking conflict siya. Diba? So we wanted to tackle ngayon, paano nga ba siya nag-work sa atin? Nag-work nga ba siya sa atin?
Mukha naman, magsi 6 years na tayo. Kung paano mag-work how we handle things towards business. Kumbaga paano siya, comfortable ba kami working together? Hindi. Paano namin naiintindihan? So, yun. Mag-work nga ba ang mag-asawa sa negosyo? Yan. Ang dami nagtatanong. Nung una, hindi, no, tayo. Hindi. Ikaw, ano ba yung thoughts mo doon? Ako, yung thoughts ko, nung una talaga, hindi talaga tayo magkasundo kasi. So, parang, hindi mag-work to. Kasi meron akong gusto eh. Lalo na ako, nung time na yon, hindi pa naman ako nagsasubmit talaga sa'yo, 100%. Parang meron pa akong hindi, ito yung gusto ko eh. Bahala ka kung yung gusto mo. May sariling diskarte ka May pa. sarili akong diskarte kasi noon. Parang ayoko rin, at saka yung pride ko noon sobrang taas. Ayoko na ikaw yung parang ang galing nito pag nagsalita. Di ba sabi ko pa nga sa'yo nung dati? Di ikaw na magaling sa harapan ng lahat. English ka pa pag nagmi-meeting tayo. Oo, meron kami nun. Ilang piraso pa lang naman yung mga tao namin nun kasama. Tapos parang inaway niya ako. Hindi ko alam ko naririnig kami ng mga staff namin kasi ang liit lang ng office natin that time. Tapos andun na kami sa kwarto. Naririnig kami gisigawan. Hindi, ikaw na! Grabe yun. Grabe dati. Pero nung dami talaga, no? Galing talaga ni Lord. Si Lord talaga lahat ng I think ang pinakamahirap sa atin when it comes to the business kasi yung pride. Yung pride, yan. Siguro yung background din kasi na nanggaling tayo na we build up yung kanya-kanyang pangalan. Yes. Ikaw may sariling pangalan, si Lovely. Ako, binubuo ko sarili kong pangalan as bench sa industry kung saan tayo nanggaling. At saka yung pagiging independent natin pareho. So, nung nagsama tayo, parang ang hirap nito. Kasi separate careers, kaya namin. Kasi wala akong intindihan. Karera ko lang, karera niya lang. Pero this time, Dalawa kami. Ang hirap nun. Number one, I think na nalaman natin actually nag-work lang na maayos na. After 2 years siguro. After 2 Siguro 2 ngayon years. kung magsi 6 years na to, 2 years yung pinakamasabi kong wow. Nagiging nagkakaintindihan na tayo. Kumbaga, sumasabay na ako sa steps mo. Ganun. Dati kasi, medyo paano ako. Oo, kung ano lang gusto Wala niyang akong rhythm, gawin. ganun. Kung kailan niya lang trip, ganyan. Oo. Ako kasi very systematic akong tao. So, Systematic kasi siya. Ako naman, agad-agad. So, sobrang ibang-iba kami. Siya gusto niya, nakaplan siya lahat. Ito yung gagawin. Ako, iba talaga ako sa mga gusto niya. Iibahin ko yan. Ganun. which is, ang hirap nun. Ang hirap nun kasi may different goals kami, I think. Yun yung nakita namin doon. Yung time na yon, yung goals na yon, hindi tayo nagkakaisa doon. Parang siya may sarili akong gusto, may sarili siyang gusto. Hindi kami talaga nagkakatugma. Nung na-figure out namin na kailangan nating magtugma for this company to actually work. Doon lang natin na-realize na, okay, let's work together. Binaba namin yung pride namin. Ako kasi talaga totoo yun. Nag-submit na po ako sa asawa ko. Narinig nyo sa ibang podcast, sinasabi ko yun na parang selos na selos ako kasi siya lang lagi nakikita. Na parang, edi ikaw na sikat. Parang, at saka lahat, ako na yung palamunin kasi sabi ng mga tao, wala naman akong ginagawa. Ako na lang yung palamunin. lagi Nakakahiya. kasi sinasabi ng mga tao po na na ang swerte ng asawa mo sa'yo. Dati kasi syempre, nung nandun pa kami sa Makamundo, okay, sa Makamundo, parang masyado pa kami naaapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao. Pero ngayon, parang na tayo parang hindi na importante yung mga suggestions and opinions nila, pero yung mas nakita natin yung how God wants us to be. Kung paano tayo mag-work together. Na hindi kanya-kanya, you being submissive sa akin, ako letting down din my pride and all. Kasi ang hirap nung may sarili kang intentions dun sa partnership, gets? Kaya feeling ko sa ibang mga partner, I don't know kayo ano ba naisip nyo yan? Kung kayo mag-asawa, na-experience nyo rin ba yun? Pero I think kahit hindi mag-asawa, kapag mga partnerships kasi, nakikita ko sa mga business before, or ngayon, parang nagkakaroon ng conflict dahil may kanya-kanya silang intention, kanya-kanyang gustong yumaman, mas gumaling to sa ganito, ganyan. Eventually, nagbe-break yung business. Sa atin, thank God na
kinalabit tayong dalawa. Oo, sobra po. Mm. Alam niyo po, ang dami din namin pinagdaanan bilang mag-asawa dito sa business na 'to. Pero ang isa lang na siniguro namin is yung time na parang chinange ni Lord yung heart kasi natin. Yung Mhm. alam mo yon, yung we pray for the transformation na mas maintindihan ko yung asawa ko, mas maintindihan niya rin ako. 'Pag hindi po kami nagkakaintindihan, lagi tayong nagme-meet halfway. Mhm. Tapos, meron akong ibang gusto, may iba kang gusto, pero ang importante, ano nga ba yung purpose natin? Why we're doing it. Yung intention namin kung bakit namin ginagawa. Kasi totoo naman po yun eh, may gusto ako, may gusto siya, pero kung yun na naman ang bagsak eh. So, parang pinamadali lang natin, hindi na natin nilayo yung direksyon, inisa na natin yung direksyon. Siguro kasi mas nakita lang natin yung purpose na gusto ni Lord for the business. Parang nung naintindihan namin how He entrusted this business to us to make it grow and share the blessings to a lot of people, mas hindi na natin nakita yung sarili natin na dapat by now, ganito na yung estado ko, ganito na yung meron ako, dapat naka-LC na ako, dapat, di ba? At saka ano din Yung dapat kasi, may building na tayo, yung oo, pangarap mo, gusto mo dream ko building na tayo. magka-building. Pero nasa taas naman tayo ng building. Nasa taas naman kami ng building, so nasa building pa rin kami, Yes. okay naman yun. Ano din kasi, grabe lang din, no? Kasi kapag ka iniisip ko, nakakaiyak po talaga yung nangyari sa life namin. Parang, Lord, thank you talaga. Sino mag-aakala? Yung parang ganun. Lagi nila sinasabi yun eh. Na parang, Anong sino magkakakala? Diretso mo, share mo naman sa kanila. Sino mag-aakala na magiging ganyan yung life mo? Ngayon kasi dumating din sa punto namin na hindi na pala nagmamatter kung sino CEO, kung sino CFO. Kasi pareho kami steward ni Lord sa negosyo na to. Siya po talaga yung nagmamay-ari ng business na to. Kaya hindi na po importante sa amin kung sino yung magaling. Ang pinaka-wino-workout namin is kung ano yung strength ng bawat isa na pwedeng iangat ng business na to. Dati kasi parang kung ano yung weakness natin, yun ang mas kinakalaban natin. Eh, no? Ngayon, mas minamahal na namin yung weaknesses namin. Kaya po may mga tao na pinadala si Lord dito sa business na to. To help us out. Yes, to help us out. Ito ang tanong ko, ano ba yung before, no? Ano yung pinaka-naaalala mong, pinaka-hate mo na nangyayari sa atin and ano yung nag-change ngayon? Pinaka-hate na nangyayari When it comes to business, wala tayo sa Oo. usapang relasyon natin Oo. dalawa. Pinaka-hate, yung kapag ka may problema sa negosyo talaga. Like, May mga yung may mga problema, yung may mga hindi na deliver to, delay yung ganito, yung mga ganun. Sobra ako nasi-stress kasi sa part na yun eh. So parang binabato ko lang siya sa'yo. Parang yun yung isa sa mga naiisip ko na mga, parang ayoko siyang pag-usapan lagi. Parang lumalayo ko lagi pag may problema. Napapansin mo yun? oo. Na pag- Iniiwan mo ko? Oo, iniiwasan ko. No? Pero ngayon, hinaharap ko na. Ako na nga sumasagot sa mga ano. Di ba? Oo nga, no. Di ba? Hindi Kahit ko napansin yun, no. oo, lagi. Alam niyo po ba, ang dami ko na naging negosyo. As in, lovely nails and fish pa. Sa ating dalawa yon nung mag-boyfriend-girlfriend tayo. Nagkaroon ako ng tubigan, water station. Nagkaroon ako ng mga cakes. Nagkaroon ako ng sarili kong mga sabon na ako gumagawa, yung touches. Pero wala. Kasi every time na nagkakaroon ng problema, gusto ko nang itakasan. Yung ganun. Pero nung time na yon na parang pagka may problema, talagang ayoko talaga nakakarinig ng problema. Pero ngayon, nagulat na nga lang din ako, isa na ako sa sumusolusyon. Alam mo yun, hindi ko na pinapabayaan na ikaw lang yung ma-stress. Kasi nakita mo na yung stress sa akin? Hindi naman, Dad. Or naawa ka na Pero sa Dad, akin? napansin mo ba yun? Oo, Parang actually. Kapag may problema, lagi kang... parang binibitawan kita. Iniiba ko yung usapan. Oo. Sobra akong ganun. Pero now, at least na unfold mo na yung... I mean, nakayanan mo nang harapin yun, which is... Di ba katulad dati, yung parang yung sa mga silver natin, ayaw dumating. Sabi ko, sige na, please, bayaran mo na. Tapos yung asawa ko, sandali lang, hindi ganun yon. Pag-isipan muna natin kung anong gagawin. Di ba? Pero sige na, ano bang kailangan nila? Bayaran mo na In lahat. short, ayaw mo ng problema. Ayoko ng problema. Ako naman, gusto ko ng problems, pero dumating sa point, minsan mabigat siya sa akin. Parang problem solver kasi ako. Problem solver siya. Ako problem... Maker. Grabe yung Joke lang.
Kumbaga, takasera. Ano kayang ganun? Yung pag may problema talaga, tumatakas talaga ako. Siguro ako nahirapan ako doon before sa mga nangyari sa atin. Aside from those problems is yung talaga, yung pride. Yung tanggalin na nababasa mo online lagi na Na ikaw, palamunin ka or lang, ang kahiga ka ang lang, swerte swerte ng mo sa asawa mo. Feeling ko yun yung sa akin. Nung na-realize ko na hindi ko kailangan makinig sa dictation ng mga tao sa social media, mas naging relax ako. Kasi before, talagang they put me into this pedestal na nakaka-shake talaga siya eh. Na parang, oo nga no, kine-question ko rin yung sarili ko kung meron Oo ba akong nga kwenta eh, sa oo, negosyong tama. to. So I'm trying my best to actually put something up sa negosyo natin para lang masabi ko na, uy, may ginagawa ako ah. Pero ngayon, Hindi na sila eh. oo, Ang nakikita kasi ni Lord yung ginagawa mo. parang nung nakita ko na parang si Lord yung, I'm Yung working dapat, for God. yes. Parang mas naging maluwag siya sa akin na to not listen to the noise outside and just focus on Him. And mas naging maluwag, actually. Mas naging maluwag siya. Andun pa rin yung mga problems. Yes. Pero mas maluwag na kasi alam mong kapag meron kang mga hindi nasasagot, tinataas mo na lang kay Lord na parang, Lord, di ko alam yung sagot dito, paano ikaw na gumawa ng paraan. Talagang surrender and then just let it be. Kasi ako before, lagi akong naghahanap ng solusyon. Hindi pwedeng wala. Kapag may sinabi kang problem, kailangan ko siyang solusyonan. At saka masyado ka rin kasing Dad yung very systematic na gusto mo nakaplano na lahat. Tapos, nung time na sinurrender mo nga, tulad ng sinasabi mo, para naging okay lahat. Kasi, sa araw na to, wala naman tayong dapat talagang problemahin. Kasi ito yung dapat nakaharapin natin sa araw na to. Na mas nagiging magaan. Yeah. Kesa sa, paano bukas? Paano yung susunod na araw? Na parang, nung one time nga na nag-uusap tayo, may nakwento ka dati na parang, nung time na kasagsagan na okay yung negosyo natin, parang yung pera, yung alam mo yun? Yun, dati dumating sa point na parang when we were earning, naging problem ko, nagkaroon talaga ako ng parang, at some point, I can call it depression, nag-anxiety talaga ako, overthinking ako na parang, paano ko i-keep tong pera na to para pag lumaki yung anak ko, hindi na siya mamomblema. Ganun. Kasi ganun kalala na parang, ha? Ganun ba kalaki yung pera mo? Kapiranggot lang naman yung pera mo. Kala mo naman billion-billion yung pera mo. So parang ganun ako mag-isip. Tapos, na-realize ko, dumating na sa punto na parang at least about 1-2 years na akong ganun, na nakahiga lang ako, nag-iisip. Yes, I'm working, pero alam mo yung I'm down. I'm not present sa moment. Nung na-realize ko na parang, Totoo po yung down siya, kasi dumarating sa punto na natutulog na lang siya. Parang wala na siyang nagagawa. buong araw natutulog Buong ka. araw natutulog siya kasi hindi siya okay. Kasi iniisip niya yung mga bagay na paano papalaguin pa yung business, paano yung ganito. Sobrang grabe yung Nag-ano siya, at some point, na-Diyos ko yung pera. Yes. Ingat na ingat ako dun sa pera na parang, ito na, may pera. I mean, coming from a background ng, lahat naman siguro nakakaalam, no? Yes, tatay ko si Jose, pero hindi niya naman kami talaga, hindi kami spoon-fed eh. Yung tipong si Jose may pera, tapos yung daddy ko may pera, tapos kami bibigyan lang kami. Dad, pengi akong pera. Hindi naman kami ganun eh. Pinalaki niya kami, and thankful ako doon. Thank you, Daddy. Thankful kami doon na tinuruan niya kami in a way how to work hard for this life. Like kunyari, pagpasok namin ng industry, hindi na naman kami nakatulong, hindi naman, ni isang katiting hindi siya tumulong sa kung paano kami makapasok sa industriya. Sumali ako ng Starstruck, walang idea mga tao na anak ako ni Jose. Nakita lang nila si Daddy sa bahay nung sinundo na kami nung top 20 na ando si Jose. So, doon na lang nila nalaman. So, all in all, tinuruan niya kami to strive better in life kasi ayaw niyang umasa kami. Nung na-realize ko yun sa akin, sabi ko, masyado kong ginodiyos yung pera. Sabihin na natin, yung 1 milyon na to, paano ko itatago to para at least maabutan ni Liam na meron siyang 1 milyon pagtanda niya. Pagtanda niya, ano ba yung 1 milyon? Ano yun? Parang 1,000 pesos na lang totoo, siguro. Hindi totoo. natin alam. Kasi tumataas yung, alam mo yun, pero dumating ako sa point na shocks yung pera na lang pala iniisip ko. And I wasn't living. I wasn't
the husband I wanted to be for my wife. I wasn't the father I wanted to be for my kids. I wasn't present. And then, Naiiyak ako, Dad, sa pagiging honest. honesty can... Hindi, wala lang. Kasi, dumarating talaga sa punto ng life natin yun. Na parang, hindi na pala siya nag-glorify. Yung sinasamba pala natin yung pera. Kaya dumarating din na kapag kunyari, meron akong hinihingi sa'yo or meron akong bibigyan na ibang tao, parang, sandali. Oo, Diba? parang kapit na kapit sa pera. Pero nung na-realize ko nga, sa point na hindi naman kita pinapabayaan eh. Lumaki ka nga, umabot ka nga ng ganyang edad na hindi kita pinapabayaan eh. I have a separated family. Hiwala yung nanay at tatay ko. I strive to be who I wanted to be in this life without anyone's help. Thankful ako sa connections and all. Pero alam mo yung na-realize ko, hindi pala ako pinapabayaan ni Lord. Hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Come to think of it. Ang problema natin nung 2 years ago, nasolusyonan na siya ngayon. And we're here living this life. So, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Nung na-realize ko yun, sobrang hiyang-hiya ako kay Lord. Na parang, Lord, sorry. Yung sinabi ko na kapag nagkaanak ako, pag nagkaasawa ako, I wanted to be this father to my kids, to husband, to my wife. Now that I'm capable, hindi ko siya ginagawa. Parang ako yung nahiya. Sobrang nag-sorry ako nun. Kaya nga, I think nakapag-sorry na rin naman ako sa'yo. Pero I think, sorry din. Okay lang, For... Dad. Hindi, I mean... Kasi dumating ako sa point na yun eh. And ang realization ko dun is that kapag hindi tayo rooted sa creator natin, the one who is actually important in our lives, kung saan-saan talaga tayo mapupunta. Isipin nyo Mawiwindang tayo. I'll be honest, I can buy anything that I want that time. Anything. Gusto ko ng bagong iPhone Pro Max, fully paid, 1 terabyte whatsoever na sinasabi ng mga tao, latest gadgets, latest camera, kaya ko siyang bilhin that time. Pero I wasn't enjoying it. I wasn't living. Pero nung nakita ko si Lord sa buhay ko, sabi ko, hindi pala importante itong mga bagay na to. Hindi pala siya importante. Ang importante pala, yung relationship ko with Him. Kasi siya palang, sobrang enough na. And by Praise that, God. now I am living and I am here with my wife. Yes, praise Thank God. you, Lord. Praise Yes, God. thank you, Lord talaga. Grabe, no? Grabe nagagawa ng pera. Kaya Grabe I think nagagawa most of ng the people, not to judge everyone, hindi rin natin namamalayan na ginodiyos na rin natin yung pera. Kasi how the world want us to think. Kaya nga ako, honestly, just to share to everyone, ginagamit ko pa rin yung social media, pero hindi na ako nagsuscroll masyado sa social media. Yung mga marketing namin nagsasabi naman, kilala niyo po si ganito, kasi ganito siya, ganito. Sabi ko, sorry, hindi ko talaga kilala ngayon, kasi dumating na ako sa point na I stop looking and stop letting the world dictate who I need to be. Kasi hindi naman ako kailangan mag-prove kung sino ako kasi alam ko yung stand ko kay God. Same. Di ba lagi ko nga kinukwento sa'yo na nag-stop na rin ako mag-scroll sa isang sikat na app. Bakit? Kasi parang doon, dinidiktahan ako palagi na, may skincare ka, dapat ganito ka na, dapat yung brand mo, ganyan na. Dapat may building ka na. Oo, dapat may building ka na. Na parang, nung tinigil ko yun, alam nyo, isipin nyo, umabot ng magsi 6 years na ang SLT. Praise God. 'Di ba? Kasi kung nagpadala ako doon, for sure, grabe na yung stress ko, grabe na yung pressure ko, na bakit hindi pa nangyayari sa atin yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Laging mainit siguro ang ulo ko. Wala na akong ginawa kundi magtrabaho na nakakalimutan ko na yung responsibility ko sa family ko. Nung tinigil ko yun, sabi ko, Lord, ikaw talaga. Actually, dumating ka sa point, to be honest, na wala ka ng ibang ginawa kundi mag-scroll. Tapos sinasabi ko, Ma, kasi parang, nasa cellphone ka na lang, andito kami. Tapos napansin namin, I think merong isang time na yung daughter namin, nag-walk out lang siya sa amin.
randomly habang nasa dinner kami. We talked about parang, okay, wala na tayong cellphone kapag nagdi-dinner tayo or kapag kumakain tayo, so we can talk, communicate. Pero still, andun pa rin siya. Ang pinopoint out mo that time was, nagtatrabaho ako kasi may kausap ako, ganun siya. May kausap ako, ganto-ganto. Tapos, eventually, nag-walk out yung daughter namin. Nasa kwarto na lang siya. Dun ako natauhan na parang tigil ko na. Parang pag nasa mesa, kami lang. May time for work, may Yes. time for family. Yes. Which leads to the next question. Ano yung pros and cons nga ba ng us working together as couples? Like, for some, it would work, some hindi. Alam ko, feeling ko naman lahat siguro mag-work. Mhm. Siguro lang din talaga, kailangan nyo lang i-accept yung strength and weaknesses ng bawat isa. Mhm. And aralin kung ano yung maitutulong niya sa company na yon. Kasi naintindihan ko na hindi ko kasi gusto yung gusto mo eh. Kaya lang, if ito yung nakaka-help for your family para mag-provide sa need ng family, ba't hindi natin pagtulungan? Mhm. 'Di ba? Mga cons natin is, siguro for me ikaw ba? Ano? Nakatingin ako sa'yo kung anong sasagot mo sa habang mo Excited ka papasa. sa reply, no? Oo. Ako, pros and cons. I mean, pros of having a wife or partners tayo sa isang negosyo is that you get to spend time together Yes. every single day. Na lagi kayo magkasama, Mm. tapos lagi tayong magkausap kahit madaling araw. Oo. Pag may naiisip kami, mag-uusap lang kami. At some point, ano yun, win-win and lose-lose yun. Kasi at some point, though meron kami mga moments na parang, Ito na naman, tayo na naman. hindi, matutulog na lang tayo, pag-usapan na naman natin negosyo. At some point, win-win yun, lose-lose. Kasi parang, gusto na natin time naman natin together as husband and wife. Pero nangyayari na pupunta sa business. Natutulog kami 3 o'clock, 4 o'clock. Pero Tapos yun ay, nag-uusap kami tungkol pero sa yan negosyo. ay minsan lang naman. Kasi nagkaroon na rin po kami ng usapan na pagkatapos ng negosyo, stop na. Tapos na yung oras ng working. Tapos na yung oras ng pagtatrabaho, stop na muna. Tomorrow na ulit. Mhm. So ngayon, nagno-note na lang kami para isend kinabukasan. Mhm. Ganun na yung ginagawa natin. Yeah. So, mas naging okay yung yung married married life natin, as business partner natin, as parent, no? Yeah. Ngayon, ang question ko is, ano yung changes mo ngayon and how comfortable are you Changes ko working ngayon. knowing, giving this understanding na binibigay din sa atin ni Lord ngayon, how are we now as business partners and husbands and wives? Mas grabe na yung respeto natin sa isa't isa. Mm. Hindi natin hinahayaan na may naiiwan. Mhm. 'Di ba? Kailangan pareho tayo, kailangan benli to, ganon. Ako, yung pride ko din, Mhm. nag-lessen. Hindi ko sinasabi po na nawala na yung pride ko. I pray always for my heart po talaga to change my heart every day. And every day may wino-work talaga si Lord sa life namin. And isa na rin doon yung nag-surrender ako, nag-submit ako sa asawa ko na as leader ng family, kung ano yung sasabihin niya, yun yung susundin namin. Pag alam ko naman po na hindi okay sa akin, nagre-react ako, tapos nakikinig ka, in fairness, no? Mhm. In fairness, kaya siguro nagiging okay tayo talaga. Yeah, ako siguro pinakamalaking changes na nangyari sa atin ngayon is having that understanding, mas naging maluwag na siya. Yung parang wala na tayong hinahabol. Yun siguro. Parang before kasi parang hinahabol natin na kailangan yung bangko lumalaking ganito. Parang yun kasi yung success eh. Hindi, yung, pero ngayon, ang hinahabol na lang din natin kasi nagiging malaki yung team natin. Mhm. So, ang kailangan talaga natin is to work talaga kung ano yung in-entrust ni Lord, pero not to the point na naghahabol tayo dahil gusto nating yumaman pa. Mm. Pero kundi, to share, i-overflow. Kapag ka nag-overflow yung in-entrust sa atin ni Lord, maibibigay Bigay pa natin tayo sa ng iba. opportunities. Yeah. Yes. That's why slowly ngayon,
nag-hire na tayo ng different people coming in again, dumadami na naman tayo. And Yes. yun nga, mas siguro hindi na namin hinahabol ngayon yung pera, mas hinahabol na namin ngayon kung paano pa kami makakatulong and makapagbigay ng opportunity sa ibang tao. Yun na yung parang goal. Thank you, Lord, for letting us understand na the meaning of success is not just about money. It's about the peace that you have inside na Yes. you don't have to worry kasi Jesus is there, God is there, the Holy Spirit is with you, na hindi ka niya papabayaan, na He will provide. Kaya totoo talaga yung sinabi ni Lord na do not worry about anything. Instead, pray for everything. Kasi the more na nagpipray tayo, nagkakaroon tayo ng relationship kay Lord, alam niya kung ano yung mga dapat niyang ibigay sa'yo. Yeah. Ano nga di ba? Tuwing ngayon, kunyari ngayon, sweldo day ngayon, laging sinesend ko sa team, di ba? Lagi yun, Sir Jay. Parang lagi ko sinasabi, parang thank you, Lord, for the provision. Yes. Kasi siya lang naman pag-provide eh. Hindi natin alam kung ano yung sales na nagagawa talaga natin, honestly. Totoo talaga. Hindi natin alam kung paano yung nagiging sales natin. Pero thank you, Lord, kasi yung mga tao na we work, yun, lamok, patay. The people who work with us in this business, si Lord yung nagpo-provide. Alam mo, Dad, isa din to sa napansin ko, kahit ano pang paghihirapan natin, kahit magpuyat tayo ng 24 hours, kung wala si Lord na magbibigay nung mga yun, wala, ibaliwala yung pagod natin. Actually. May napanood nga ako, di ba, na it's, yung kahit na gaano ka pa daw, binibigay lahat ng oras mo sa work mo, kung walang Lord sa life mo, baliwala Parang hindi mo na-feel na successful ka na Kasi parang you want more pa Pero kapag ka may Lord ka, meron kang contentment, meron kang parang, Lord, tulad ng sinasabi mo, sapat naman everyday ang binibigay mo Totoo naman talaga na sapat. Minsan, we want more lang talaga. Kaya, sarap na. Grabe, ang sarap. Ang sarap nung feeling na, actually, to share this to you guys. Kasi, honestly, etong mga sinishare namin, sobrang limited lang yung time din for the podcast na mga na-attendan natin before to actually share it. Pero ngayon, mas nagiging in-depth kami doon kasi we wanted to let you know how God is so gracious sa buhay natin lahat na He is there to provide. Na in terms of having a relationship and a business together, hindi siya nagiging struggle if ang nagiging center ng business nyo is si Lord. Like sa marriage, hindi mag-work ang marriage natin kung walang Lord. Wala talaga. Talaga. Kung ano-ano kalokohan na nagawa namin sa isa't isa. Pero pag-uusapan natin yan next soon, time. Pero with the grace of God, parang wow! We wanted more babies. Yes! Praying. Pag-pray niyo rin po kami, mga Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ayun, last thoughts about people wanted to have a business together with their partners. Ano yung mapapayo Ako mo? talagang mapapayo ko lang, kung meron kayong mga naisip na business partners, hindi man yan yung asawa ninyo or mga bagong business partners, pray for them. Yeah. Ipag-pray ninyo kung ito ba talaga yung taong pinadala ni Lord para sa inyo. Minsan kasi, thoughts natin na okay yung taong to, pero or you wanted to work with that person and now willing siya mag-work, ito na yung blessing na yun. Yes, ito na yun. Pero kailangan talaga natin ng deeper prayer and answer talaga ni Lord na, anak, coming sa akin yan. Kasi mas alam natin na kapag kagaling talaga sa Kanya at napag-pray talaga natin, very smooth talaga lahat. Kaya di ba ang daming nangyayari na parang, ayoko na ng business partner kasi nagkaganito kami, nagkaganyan kami. Kasi syempre po, may kanya-kanyang mga intentions, may kanya-kanyang mga pride. Kaya you need to pray for one another talaga. Yes. Very important po ang prayers. Yun lang. Kaya kung meron kayong mga kakilala, gusto nyo mag-open ng business, why not? Pero pag-pray nyo kay Lord. Pero ako, ang masasabi ko lang, ang pinakamagandang business partner po si Lord. Yes. Wala nang iba. Kaya lagi ko sinasabi sa asawa ko na hindi lang kami dalawa, 3 po kami palagi. And kasama po yung sister-in-law ko namin, so 4 po kami palagi. Every time po na meron kaming mga pinag-uusapan. And I think isa pang when it comes to this business, if you're planning to start a business with your spouse or with your friends,
your boyfriend, girlfriend, or kung sino man. When it comes to partnership, I think it's better to have, yun nga, sabi mo, God in the center of the business. Know the purpose of the business para alam nyo na hindi siya about sa pera-pera lang. It's about entrusting yung binigay sa inyo ni Lord na business for it to grow and to, to share the blessings to others. Parang sabi nga, di ba, kapag sa isang puno na mangga, kapag namumunga yun, napupunta yung bunga, nutrients yun kumbaga. Yes. Ikaw as puno, napupuno ka na ng nutrients. So ang bunga, napamimigay mo na lang sa iba. Hindi naman Alam nga naman pwedeng- yung bunga, ikaw pa rin kakain, di ba? Hindi naman siya ganun. So it's like with having a business, we are a vessel of God's blessings, and then entrusting it to be a blessing to other people. Yan lang. So, yun lang. I hope you guys enjoyed this episode. Maraming salamat sa first episode. Please do share this if you find this entertaining, inspiring, or anything. Or na-encourage po kayo, Yeah. or may mga questions kayo, comment lang kayo kung ano yung mga questions ninyo. Yeah. Message din kayo. Mag-comment kayo. I-PM nyo kami kung ano yung gusto nyo pag-usapan next about our dito sa podcast na to. Wanted to learn something from us, anything out of the box, message nyo lang kami. And please do subscribe to our channel, itong Manalo Family Channel. Andito yung playlist ng podcast namin. So, please do check it. And yeah, kita-kita tayo sa next episode. Yes! Bye! Life, With Benj and Lovely. the podcast.